Nasa kote sa Cainta, Rizal ang kasambahay na tumangay sa mahigit 5 milyong pisong ari-arian ng kanyang among Chinese, kabilang ang 2 sasakyan. Modus na umano ito at minsay tumatarget din ang mga Pinoy. Nakatutok si Katrina Son, exclusive. Ilang araw ng problemado si Eileen, di niya tunay na pangalan. Matapos limasin umano ng kinuha nilang kasambahay ang kanilang pera. February 12 nang i-hire niyang isang 30 anyos na maayos at masipag umano nung una, kaya pinagkatiwalaan niya. Pero nung February 14, hindi na dinatnan ni Eileen ang kasambahay. Wala na rin ang vault, sasakyan at 2 pusa ni Eileen, isang Chinese national na nakatira sa Pilipinas. The house is very look like the Mercy because she is very heavy get the item and then go out. I feeling that is a very terrible thing because the nanny come my house only 1 day. How can she alone doing that thing by herself? That is a very professional scammer. Paniwala ng secretary ni Eileen, pinagplanuhan at kinuha ng kasambahay ang kanilang loob. Parang inaral niya po kami. Mas magaling po kasi siya sumagot, tapos marami na rin daw po siyang experience talaga. Aabot umano sa 5 milyong piso ang halaga ng mga nakuha na agad inireport sa mga otoridad. At matapos ang 10-day manhunt operation, naaresto na ang naturang kasambahay sa bahay ng kinakasama nito sa isang subdivision sa Cainta. Hindi na raw nanlaban ng sospek at agad na sumama sa mga otoridad. Ayon sa pulisya, modus ng sospek na mag-apply na kasambahay at kapag pinagkatiwalaan na ay saka nanakawan ang mga amo. Sa katunayan nga po, meron na po siyang warrant of arrest na file. Marami na po siyang biktima. Marami pong pumupunta dito para itinuro siya. Itong dahilan sa kanya ay kailangan talaga niya yung pera kasi nga mahilig siya sa sugal. Karaniwang biktima umano ang mga Chinese dahil nakakapag-Mandarin ng sospek na may lahi umanong Chinese. Pero marami rin umanong itong nabiktimang mga Pinoy. So I'm looking for a kasambahay para sa mama ko sana. And then may nag-message sa akin na interesado siya, nag-inquire. Kaya lang nasa Cagayan daw siya, malayo. So wala daw siyang pamasahe. And then after kong masend yun, nakita ko na lang saan, hindi ko na siya matawagan. Minsan naman, nagpapanggap umano itong ahente ng lupa at hihingi ng perang pangproseso ng mga papeles bago maglaho. Sana wag na niyang gawin uli yun, pero sana talaga mabulok na siya sa kulungan. Iba't ibang mga pangalan at mga ID ang gamit umano ng sospek na nakatangay na ng mahigit 20 million pesos ayon sa pulisya. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Isa ang patay sa nahulikam na paumaril sa Tondo sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, linggo ng madaling araw makikita ang paghabol ng 3 lalaki sa 40 anyos na biktima. Sinubukan niyang magtago hanggang sa pumasok siya sa isang e-trike pero na-corner siya roon ng mga suspect saka pinaulanan ng bala. Ayon sa mga taga-barangay, naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay kahapon. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect, pati ang motibo sa paumaril. Sa ika-11 araw niya sa ospital, nakitaan ng bagyang pagbuti sa kondisyon ng kalusugan ng Santo Papa, bagaman nananatili pa rin kritikal. Ayon sa Holy See Press Office, nakapagtrabaho si Pope kahapon at nakatawag sa isang simbahan sa Gaza para pasalamatan sa ipinadala nilang video message na hiling ang kanyang agarang paggaling. Hindi rin daw nakaranas ng asthma-like respiratory distress ang Santo Papa. May improvement din sa resulta ng kanyang laboratory tests, habang patuloy naman ang ginagawa sa kanyang oxygen therapy at ang pagmamonitor sa kanyang kidney. Hindi lang isa, kundi 3 convenience store sa Caloocan at Quezon City ang sunod-sunod na nilooban ng isang lalaki. Ang suspect may hinolda pa umano at itinurong sangkot din sa panloloob sa Bulacan. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Dakong 11:30 ng gabi,
Makikita sa CCTV ang pagdating ng lalaki ito sa parking ng convenience store sa Caloocan City. Agad pumasok sa loob ng tindahan ng lalaki at nanutok ng baril sa kahera. Mabilis itong tumakas matapos tangayin ang kita ng tindahan. Makalipas ang mahigit 1 oras, isang convenience store naman sa Quezon City ang pinasok ng lalaki. Makikita sa screenshot ng kuha sa CCTV na tila may niyakap siyang lalaki. Tinututukan na raw pala ng baril ang kahera sabay kuha ng pera sa kaha. Mahigit 1 oras lang ulit ang pagitan. Ang convenience store naman na ito sa Caloocan ang pinungteriya. Pinapasok niya yun, tinututukan niya yung cashier, no, at doon nililimas niya na yung mga benta nitong mga convenience store na to. Tinatry niya na pabuksan yung mga bolt, no, pero hanggang doon sa kaha lang yung kanyang nakukuha. Nangyari ang lahat ng ito nung Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Magkakaibang lugar at halos mahigit 1 oras lang ang pagitan ng mga holdapan, pero parehas ang suot niya. Pero hindi pa rito natapos ang suspect dahil alas 5 ng madaling araw. Hinold up din di umano ng suspect ang mag-asawang naglalakad sa QC. Nadaanan lang at gunpoint, tinutukan, kinuha yung bag at na maglalaman ng importanteng mga dokumento at saka pera. Nakilala at natunto ng mga otoridad ang lalaki na tirador umano ng convenience stores. Naaresto siya sa Baclaran. Nahulihan natin siya pati ng granada during our follow-up operation. Yung baril, naitago na niya yung baril. Hindi na natin na-recover yung baril. May mga pinasok din daw ito sa San Jose del Monte at Marilao sa Bulacan. Ayon sa Caloocan Police, miyembro ng grupong sangkot sa robbery, hold-up at carnapping ang suspect. Sa katunayan, nakulong na nga raw ito noong nakarang taon dahil din sa pagnanakaw. Pero sa labas lang po ako, pinagbantay lang po ako sa labas lang, nasa motor lang po ako. Tapos, Itinanggi niyang siya ang tinutukoy ng mga pulis. May mga CCTV video, may nakuhanan ka? opo, pero hindi naman po ako yun eh. Hindi ikaw ang nasa CCTV? Opo, na dahil po nasa Baclaran po ako eh. Tatrabaho po ako. Sasampahan ng 3 counts of robbery at illegal possession of explosives ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Iba-ibang senaryo ang maaring maging resulta ng isang impeachment trial. Depende sa kung makatulang guilty o mag-resign ang nasasakdal o maunsyami ang paglilitis. Ang iba, nasaksihan na sa kasaysayan. Alamin ang mga posibilidad sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Naghahanda na ngayon ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ikatlong kasong lilitisin sa kasaysayan ng Pilipinas. Inaaral na ang gagamiting rules of impeachment at magpapagawa na rin ng robe para sa mga senador na uupong hukom. Sa Senate Museum, nakadisplay ang mga dating impeachment robe, kabilang ang kay nooy senador at ngayoy Pangulong Bongbong Marcos. So ito ay dapat gagamitin nila nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona at ito yung dapat susuotin ni Pangulong Bongbong Marcos na noon ay senador pero pinalitan kasi nila itong tela, ginawa nilang velvet kaya hindi na ito nagamit. Pero may iba-ibang version dito. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, ngayon daw ang gagamitin nila ay ganitong kulay pa rin dahil ito yung official color ng Senado. Narito rin ang impeachment vault kung saan inilagay ang mga envelope ng ebidensya ng impeachment ni dating Pangulong Estrada. Ang witness stand naman sa Corona impeachment na nakadisplay rin dito, kinuha muna para gamitin muli sa impeachment ni VP Sara. Sa isang impeachment trial, magpapasya ang mga senator judges kung guilty o not guilty ang nasasakdal. Kung guilty ang hatol, matatanggal siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Gaya sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona noong taong 2012 na hinatulang guilty dahil sa hindi pagdeklara ng yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sakaling maakwit, maaari uling magsampa ng impeachment complaint matapos ang 1 taon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang naaakwit sa mga inimpeach na opisyal. Maaari ring hindi matuloy ang impeachment trial dahil nag-resign sa pwesto ang opisyal, gaya sa kaso ni dating Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez na na-impeach dahil sa hindi raw kaagad na pag-aksyon sa mga kaso ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at iba. Taong 2011, bago pa masimula ng paglilitis, nagbitiw siya sa pwesto at in-archive na lang ng Senado ang impeachment complaint sa kanya.
Sa kaso naman ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong taong 2017, ilang oras matapos niya inanunsyo na magbibitiw sa pagtatapos ng taon, inimpeach siya ng Kamara dahil sa umano'y kayamanang hindi niya idineklara at iba pa. Agad na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation. Pero tingin ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, dapat ituloy ang impeachment trial kahit nagbitiw sa pwesto ang opisyal. Hindi lang kasi pagtanggal sa pwesto ang penalty, kundi pati disqualification sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. People have to know whether or not the charges are correct. The Constitution does not say or, it says and disqualification from any public office. I don't think it's good public policy also to just let people resign and then hindi na sila mananagot. Kahit naman maumpisahan ang impeachment trial, pwede pa rin itong maunsyami, gaya sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2001 dahil nagkaroon ng EDSA 2 bago siya mahatulan. Sabi ni Cayosa, hadlang sa tamang hustisya ang mga ganito. Though admittedly, an impeachment trial or impeachment is a political process, but it is not totally political. So equal important, even more important than the political, persuasions of the actors in an impeachment trial is the truth, and accountability. And you can only determine that in an orderly manner if you finish an impeachment trial. Maaari namang Korte Suprema na ang magdesisyon para tanggalin sa pwesto ang isang opisyal, gaya ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Noong taong 2018, aprobado na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa kanya para sa hindi umano pag-file ng kanyang salin noong nagtuturo pa sa UP. Pero pinatalsik na siya ng kanyang kapwa mahistrado sa Korte Suprema na pumabor sa quo warranto petition laban sa kanya. Alinman sa mga senaryo ang mangyari, sinabi ni Cayosa na pwede pa rin maghain ng kasong kriminal at sibil laban sa impeached official. If there's enough evidence, they can pursue criminal charges against the impeached official. There's no double jeopardy. As a matter of fact, even civil charges for cases for civil damages may arise out of the same part. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Matapos pong pansamantalang humina kahapon, nagbabalik ngayon ang epekto ng shear line. Partikular yang umaabot sa silangang bahagi ng Visayas, kasabay ng patuloy na pag-iral ng amihan sa Luzon. Easterlies naman ang makaka-apekto sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Cagayan Valley, Cordillera, Quirino, Aurora, Mindoro Provinces, Southern Palawan at ilang bahagi ng Bicol Region. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Posible ring ulanin ng Visayas kasama Aklan, Capiz at Negros Island Region. Posible rin yan sa Central at Eastern Visayas, lalo sa Southern Leyte, kung saan may heavy to intense rains. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng Caraga, Davao Region. Dahil pa rin sa amihan, malamig na umaga ang sumalubong sa ilang lugar sa Luzon kanina. 14.6 degrees Celsius sa Baguio City, habang 15.4 degrees Celsius sa kalapit na La Trinidad, Benguet. Sabi ng Pag-asa, hindi pa tapos ang amihan season, kaya posibleng magpatuloy ang lamig ng panahon sa ilang lugar. Nadagdagan din ang mga isinailalim sa gale warning ng Pag-asa. Kasama rito ang malaking bahagi ng Luzon, pati ang silangan ng Visayas. Magiging maalon kaya delikado pong pumalaot